Best friend mo lang? Kababata? Huwag mo pagtakpan. Ayan ang CCTV oh. Kala mo hindi kayo na-videohan? I-talk to Papa na. Alam mo, napuyat ako kakaisip ha. Dito sa love bombing na sinasabi nila. Ano kasi yung naging love term bombing na na siya yan? ng mga Gen Z. Yung love bombing daw, mga kabarangay, para sa hindi nakakaalam, ito tignan nyo kung itong isa tong red flag. Red flag daw ito sa mga relasyon. Lalo na kung nagsisimula pa lamang kayo. Kasi daw pag sa love bombing, mga kabarangay, kapag yung partner mo o nandiligaw sa'yo, yung sa early stage ng inyong relasyon, grand gestures na siya agad. Ibig sabihin, ang dami niya na agad na pinapangako sa'yo. Like, tara mag-anak na tayo. Tara, bumili na tayo ng bahay at lupa ngayon din. Mga ganon. Kumbaga parang iyon yung paraan niya para mag-stick ka sa kanya. Kasi nga napangakuan ka, potential siya. Potential siya na maging kasama mo habang buhay. Kaya lang mahirap yung ganun niya, ha? Oo, kasi OA yun, di ba? Yung papangakuan nga, pagtandaan, tara mag-anak na tayo, tara magkaroon na tayo ng bahay at lupa. Ano pa ba yung mga examples ng mga love bombing? Basta grand gestures agad. Agad. As in, kakasimula nyo pa lang. Kakasimula pa lang, ang dami ng pangako. Ang hirap maniwala sa ganun ha. Kasi parang ang tawag in term nila truth, parang too good to be true. Oo. Ayan. Ay, nako, kasi ang parang hirap nun. paraan kasi yon nung isang tao, yung nang love bomb sa'yo, paraan niya yon para makuha niya yung attention at affection mo. Kumbaga parang, kunwari, parang pain. Oo. Ganon. Kasi sa mga kabarangay natin, yung iba din, ang lala na, yung mga regalo, as in talaga idadala ka pa niya kung saan-saang lugar, mga ganyan. Possible na iyon isa sa mga senyalis yun ng mga love bombing. Yung talagang yung mapapaisip ko na, hala, perfect na siya. Siya na yung Prince Charming ko. Ay, hala, siya na yung princess ko. Tapos sa huli, iiyak-iyak naman yung puso mong sugatan. Diba? Ako nagigigil ako sa mga ganyang love bombing na ngayon. Kasi yung relasyon, kumbaga mga kabarangay, kailangan slow lang din talaga yan eh. Diba kinikilala nyo yung isa't isa, mga ganon. Kakasimula nyo pa lang, tara mag-anak na tayo, tara yung iba nga, sama agad na tayong dalawa. Yung iba, isang mga senyalis ng love bombing is i-live-in ka agad-agad. Ayun, isa yun sa mga senyalis. I-offer niya, tara magsama na lang tayong dalawa. Kasi syempre, iisipin ng iba, seryoso na talaga siya sa akin. Kasi magsasama na kami sa bahay. Ang hirap agad magtiwala. Pero sa mga hindi dapat agad-agad magtitiwala sa isang tao na i-live-in ka kaagad. Dapat kilala mo talaga yung makakasama mo. Oo, wag na wag mga kabarangay. I know, practical siya, mga ganyan. Para sa iba, yung iba din naman, parang nakikita nila na ito yung senyales na seryoso siya sa akin kasi ibabahay na niya ako eh. Ganon. Pero mga kabarangay, hindi. Love bombing po yan. Paraan niya yan para, kumbaga parang hook dun sa pag namimingwit ka ng isda. Diba? Nahook ka na dun Nahook ka na dun. So, hindi ka na makakaalis dun. Nahuli ka na niya. Kahit anong gawin mo, kahit anong palag mo, wala na. Huli ka na sa bitag niya. Diba? Nako, mga kapuso, kung kayo rin ay nahuli, nahook dahil dyan sa mga pain, sa mga bitag na yan, nako, iiyak-iyak lang kayo sa huli. May nagtatanong nga dito na love bomb din po ako. Yung grabe siya na minuminuto, oras-oras magkausap kami. Gusto niya magkausap kami at lagi niya ako pinupuri, lagi niya akong binubola. Oras-oras po yung pag-uusap namin. Yung tipong wala na pong space. At doon po ako na in love sa kanya. Tapos nung napansin po niya na sobrang in love na ako sa kanya, siya naman yung mismong kumakawala at nag-slow down na. Yung nag-slow down na, siguro nag-slow down na yung nila. Yung connection, yung pakikipag-usap. Yung mga ganyan. Ayan. At na madalas din akong regaluhan ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Lagi niya ako nireregaluhan ng mga pwede kong ma-post dati sa Facebook. Siya pa yung nag-i-encourage sa akin na i-post ko. Hindi ko naman kailangan yung mga ganong bagay. Kaso nga lang, nakadagdag kasi yun sa akin para magustuhan ko siya at ma-inlove ako sa kanya. Kaya nahirapan ako mag-let go sa huli kahit na niloloko na niya ako.
Aray ko po. Sobrang basta lahat ng intense, okay? Lahat ng intense na pinapakita sa inyo sa simula ng relasyon. Love bombing po yan mga kabarangay. So kung kayo, feeling ninyo yung sa mga kabarangay natin na nasa early stage ng inyong relasyon, ganito ba yung nangyayari sa inyo? That's love bombing. Red flag po yan. Sa dulo, iiyak ka dyan. Sigurado kami. Hello po. Hello. Magandang Good umaga po morning. sa inyo. Magandang umaga. Papakilala lang kami. Ako si Lady Gracia. At ako si Papa Johan at MJ. Lahat ng mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang digital platform at social media accounts ng Barangay Alas. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Alright. Sige, MJ. Tungkol sa iyong ka-live-in partner, ang iyong problema ay Talk to Papa na. Nagkakilala po kami ng kalibin ko po ngayon noong 2023. Aha. Nagkakilala po kami sa GC. Mhm. So, yun, nag-chat-chat po kami na unang meet po namin is magpe-pesta po ng plaza sa Bansod. Bansod? Saan yun? Oriental Mindoro po yan. Ay, yung GC na yun, GC sa Messenger? Opo. Paano kayo na-add doon? Yung group po yun ng Oriental Mindoro, mga taga-Oriental Mindoro. Tapos nagpa-add po ako. Nagpa-add ka. Tapos tiningnan mo kung sino yung mga kasama doon sa group na yun. Makikita mo yung bilog. I-scroll mo, no? Opo. Sino-sino kaya to? Ano yung maganda kaya dito? I-check mo yun, di ba yung bilog yung sa ano natin, yung mga profile natin. Profile, yung bilog, nakikita. Tapos, oy, parang pwede to. Ay, ang ganda click nito, mo. ha? Kaso yung iba nakalock profile, nakakainis naman to. Ang nakaka-SR yan sa alaklak profile na yan, ba may magsesend sa'yo ng friend request? Oo. Tapos nakalaking profile, ano ba to? Di mo lang may Hindi mo stalk? malang ma-stalk, di ba? Pero ikaw, nakita mo agad. Paano ka na-hook doon sa, na-hook sa kanya? Kumbaga parang paano ka nagkaroon ng interest? Yung una po kasi na sa GC, kulitan. Tapos, ako po yung nag-friend request sa kanya. Oo. Okay, Tapos tapos? yun, mga ilang linggo. Yan, na chat-chat lang. Tapos, Ano mga usapan nyo sa chat? yung kamustahan, tagasan, tanong-tanong lang abot sa buhay. Aha. Mhm. Getting to know. Yung panahon Tapos? pong Mga anong taon ako to? po ay may 2023 po. 2023. Tapos, ang panahon na yon ay? Panahon pong nasa trabaho po ako. Mhm. Bukid po kasi ang trabaho. Mhm. Nag-rotor po. Mm-mm. Rotor? Ano yung rotor? Rotavator po, traktura po siya dito sa probinsya. Pangbungkal po siya ng lupa. Ay, araro okay. yun, di ba? Araro yun. Araro? Rotavator po, iba po kasi yung araro eh. Yung araro po kasi kalabaw po yung gumagamit. Pag Kala ko araro pala yun. kalabaw. Okay. So pag ganan, machine yung ginagamit. Oo. Opo. Kasi inabot Okay. ko nun, araro. Oo. Grabing layo Kasi ako yung naman, machine yung ginagamit eh. Babatuhin kita ng cellphone dyan. Okay, so yun yung tawag. Tapos anong siya naman, nangyari ano doon? naman yung naging work niya noon, nung time na yon? Yun po, sa bukid nga po. Ay, bukid din Tapos siya. nung- Bukid din siya, Bem, MJ? Papalayan po, palayan. Pala yan. Okay. Ay, Opo. cute. Oh, sige, tapos? Medyo, pa ako nun, 19 years old lang po ako nun eh. Okay. Tapos, nagka-chat kami ng gabi na medyo nakainom po ako. Hindi, sabi niya sa akin, ako yung una nag-approach na kung pwede makipag-meet. Mhm. Hindi, sabi niya, pwede naman, kaso daw malayo. Sa Bansod nga, ako po ay nasa Kalapan. Mga ilang oras yung nun? Layo? Mga 2.5 oras po. Ay, Okay. pero Biyahe. ikaw, willing kang pumunta. Willing po ako kasi may motor pa po ako nun eh. Ay, sana Bakit hindi mo na lang all. ginamit yung yung pangpatag, yung mga araro mo? Para dalawin siya. Hindi po pwede po yan. Ano po eh, 4 wheels kasi din yun eh. Oo, di ba? Masyadong, Eh, di- okay. So, So na ano po, Pinuntahan mo ron? pinuntahan ko po siya ng 21. Ya, piyesta po yun, magpe-piyesta ng Bansod, Mhm. ng plaza. So, yun nga, nagkita po kami. Di, nung ginabi na po ako pagdating doon eh, dumating po ako doon alas 6 ng gabi. Mhm. Kasi nga, may trabaho pa po ako nung hapon. Mhm. Di, yun, nakarating po ako ng Bansod. Di, yun, chinat ko sila kung nasa na sila. Sabi nila, sila daw yung naglalakad at wala daw silang service. Aha. So, ang ginawa ko, umarkila ako ng tricycle.
Kasi okay na sana eh. May kasama lang sila yung pinsan niya. Yun lang, Dalawang may pinsan. kasama. O tapos? May chaperon, no? Oo, may... Di, yun, nandun na po kami sa Plaza ng Bansod. Yan, nag-uusap kami, ganyan, nag-food trip. Tapos, So, libre mo din, pati mga pinsan. Oo. opo eh. Opo, ano Ganyan naman yung mga ay... nangyayari sa ganyan. Abusado minsan yung mga pinsan. Kaya lang naman pumapayag yung mga chaperon na yan para makalibre sila ng pagkain. Eh. Ganun pala yun. Kasi naging chaperon din ako nun eh. Gusto mo lang makalibre, no? So nilibre mo sila. So kumusta naman? Meron ba kayong kahit papaano alone time? Ano nga po eh, after nga po ng pagkikita namin yung sa Bansod na yun, medyo nagkalabuan. Agad-agad? Opo, ano po kasi, nung time pong yun, siya po ay lumuwas siya ng Cavite. Tapos, ako naman po, nandun pa rin, bukid pa rin. Dumating yung time na walang chat, walang kumustahan, gano'n. Siguro mga 3 buwan na hindi kami nagpapansinan. Ulo. Oh. So, ang nangyari po noon, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Paranaque. Yun, siya po unang nag-chat na, yun, kamusta na, ganyan. Tapos, ang ginawa ko na, binidyo call ko, tinawagan ko. Yun, nag-ausap kami. Sabi mo, dito na ako sa, Paranaque, pwede na tayo magkita, ganon. Hindi po, ang nangyari po niyan, nagka-problema po yung kanyang kapatid na nanganganak po, manganganak. Diyan sabi niya uwi siya ng probinsya at kailangan siya ng kanyang kapatid manganganak at walang mag-iintindi, walang makakatulong kapag sikaso. Dahil si po yung kapatid niya eh. Kung kailan kung kailan nandun ka na, malapit ka na sa kanya, Paranaque, tapos Cavite, tapos bigla uuwi siya ng Oriental Mindoro. So, ano yun? Ano na nangyari? Ang ginawa ko po mag-Holy Week po noon. Pinayagan kami ng aming amo na magbakasyon. Siya ang unang umuwi sa Mindoro, sumunod do ako. Doon po kami nagkita sa bahay ho ng tropa ko. Sabi ko, punta ka dito, mayroong kaganapan dito, birthday nung aking inaanak. Nako po, ano kaya mangyayari yan sa kaganapan na yan? Birthday ng inaanak mo, nag-imbita ka ng ibang tao, hindi naman alam ng inaanak mo yung iimbitahan mo. Pero para-paraan na lang din, di ba? Para makita din kasi. Gumagawa talaga siya ng paraan. Interesado talaga siya. Hindi natin alam kung ano nga baga mangyayari din dyan. Pero may chance din, may interesado din, totoo. I mean, ang ibig kong sabihin, ang interesado talaga itong si lalaki. Interesado talaga siya kasi gumagawa siya ng paraan para mapalapit dito kay babae kahit na alanganin na yung sitwasyon, 'di ba? Oy, mga kabarangay. Na-try niyo na ba yung ganyan? Na-try niyo na ba yung pag-effortan kayo, mga kabarangay? Yung tipong yung manliligaw ninyo, yung taong gusto niyo, lahat ng paraan para mapalapit sa kanya, gino-go niya, 'di ba? Gumagawa talaga siya ng paraan. Yun nga po, yung sabi niya, mga hapon siya makakapunta. Ang ginawa ko po, naghintay po kami, tagay-tagay na. So dumating po siya is mga 5 p.m. Sabi ko, mag-tricycle ka na lang papunta dito. Natatawa ko ha. Birthday ng inaanak mo, ilang taon yung inaanak mo? 1 year lang po yan. 1 year old. Pero nagiinuman sila. Nakakaloka. Pilipino. Para birthday party ng bata. Tapos makikita mo yung mga ninong, alam mo kahit hindi nga kamag-anak, nagiinuman sila doon. Shot sila. Para sa kanila. Diba? Parang yung okasyon talaga para sa inyo, para makapag-inom kayo. Okay, wala, sorry. Pilipino. Sorry, na-distract kami doon. Pero sige, ituloy natin yung kwento. So, 5:00 dumating itong si babae. Pangalanan natin. Gawin natin nga si Maria. Maria, tago na lang po siya sa pangalang ko. Ninay. Ninay. O sige, Okay. baka yun naman yung totoong pangalan niya. Dapat tama pala. No? Oo, sige, si Ninay. Si Ninay. So, yun nga po. Dumating si Ninay ng 5:00. Opo. Tapos? Yun, in-entertain ko siya. Kain muna. Maya-maya, nakijoin siya sa amin. Sa inuman.
kasi meron man din mga kainuman kami mga babae eh. Mm-mm. So yun, sabi sa kwentuhan namin, sabi kung ano daw kami. Kung ano meron sa inyo? Wala pa. Wala pa. Sabi ko, wala pa. Inaano ko pa lang. Di sinabi ko, inamin ko sa kanila na nililigawan ko pa lang. Mm-hmm. So yun, matapos yung inuman namin, yun, parehas kaming nalasing. Di sabi sa akin ng kumpare ko na doon na lang daw magpalipas ng gabi. Sa kanila. Kasi nga, masyado ng gabi na at saka nakainom na at mapano pa sa kalsada at nagdadrive pa nga naman. Di yun, doon kami natulog. Magkasama kami isang kwarto. Hulo? Nagliligawan pala, magsama na sa isang kwarto, magkatabi kayo? Magkatabi po. Wala naman pong kasi parehas naman pong lasing eh. Lasing po talaga ako nun Ayun nga yung nakakatakot, parehas kayong lasing eh. Oo. Nagising na lang po ako nung umaga. Nagulat ako, katabi ko siya eh. Katabi na sila! Bakit? Hindi ba dapat kayong magkatabi? Dapat ba hindi kayo magkatabing dalawa? Sabi sa ni Mare, sabi, diyan ko na din pinatulog yung yan si Ninay kasi wala na maghahatid sa kanya at mga lasing na, ikaw lasing na din, sabi sa akin. Aha. Di yun, nung kinaumagahan, sabi sa akin ni Ninay na kailangan niya na bumalik sa Kalapan, sa ospital, dahil nga nanganak yung kanyang kapatid. Tapos sabi ko, sige. Tinanong ko siya kung may allowance ka ba dyan, may pamasahe ka ba. Sabi niya, meron pa naman. Yung ginawa ko, hinatid ko na lang siya sa labasan. Tapos sinintay ko siyang makasakay sa van, biyaheng Kalapan. So yun, yung isang linggo kasi ang aming bakasyon eh. Di yun, nailabas yung kanyang kapatid. Umuwi siya sa kanila, yung si Ninay. Tapos, yun, nagchat-chat kami sabi ko kung pwedeng pumunta sa kanila. Sabi niya, pwede naman, kaso ako naman, inaabot ako ng iya kasi nandun yung mga magulang niya. Feeling mo ba nung time na yun ay mahal mo na agad? Hindi pa naman po. Siguro, parang may nararamdaman konti pa. Konti pa. May nararamdaman konti lang. Pa. Okay, sige. Konti lang. Ako sa akin po, kinikilala ko po siya. Kinikilala ko po siya. So yun, yun nga, pumunta nga ako dun sa kanila. Inabutan ko sila nasa labas ng bahay. Tapos andun din yung kanyang nanay. Yun, may dala ako merenda, pinag-merenda ko. Tapos yun, doon na yun nangyari yung yung sinabi ko dun sa kanyang nanay na maliligaw ako sa anak niya. Okay, tapos? So yun, nagkasabi sa akin ni nanay na kung willing daw ako, seryoso. Sabi ko po, willing po ako. Sabi ko ganon. Tapos nun, nag-usap kami ng ninay sa kanila. Sinabi ko sa kanila, kailangan ko ding lumuwas uli, pabalik sa Parañaque. At gawa nga ng trabaho at pinayagan nga kami ng aming bisor na magbakasyon ng isang linggo. So yun, mga isang linggo, tapos ng isang linggo, lumuwas na uli ako ng Parañaque. Dumating yung point na parang ayoko nang bumalik sa Parañaque kasi dahil alam na ng magulang niya na naliligaw ako, ayokong hayaan na parang iniisip ko bagang ayoko mapalayo uli. Ayoko na uling lumayo. Wala akong magawa kasi tumatawag na yung bisor, kailangan na daw kami. So yun, ang ginawa ko, mga 2 buwan lang ako dun sa Parañaque. Nagpaalam na ako na magre-resign na ako. Para bumalik? Opo, para po bumalik. Ay, talagang na-inlove ka na kay Ninay. Doon ka na na-inlove talaga. Opo. Tapos, no? So, ang nangyari po noon, pagkatapos po mag-resign, umuwi na po ako.
Ang sinabi niya, dumiretso na daw ako sa kanila. Dumiretso ako sa kanila. Tapos? Dumating ako ng hapon na. Welcome naman ako sa kanila. Maganda yung pakikisama sa akin ng kanyang nanay. Parang live-in na yung tao na dun kasi nagkasama na kami. Talaga? Live-in na agad. Teka, wait lang. Sa kanilang bahay pa mismo. Teka, pero kayo na ba noon time na hindi pa, Hindi diba? pa? Ligaw-ligawan pa lang kayo noon, di ba? Opo. Ay. Oh. Ano po kasi parang hindi pa niya ako sinasagot pero dumating yung araw na nag-propose ako sa harap ng kanilang magulang. Tapos? Hindi yun. Nag-propose na magpakasal kahit na hindi ka pa niya sinasagot? Opo. Love bomb. Ala! Nako po. Ang tanong, sasagutin kaya nitong si Ninay ang proposal. Anong magiging sagot niya? Ayan, ako sa mga kabarangay natin, nabigla na, again, pero pinag-uusapan pa lang natin yung love bombing kanina, no? Ito na rin yun, classic example. Pero may mga nag-workout din naman sa huli ng mga nalalove bomb, meron diba? din naman talaga. Hanggang sa dulo sila naman magkasama. Kaso, this is a classic example to ng di ba kasi grand gesture agad eh. Hindi pa sinasagot, biglang nag-propose agad, di ba? Hindi pa ganun ka-stable yung relationship. Pero parang ano na rin kasi ng mga magulang eh. Oo, gusto na rin siya ng mga magulang. Pero kaya yung dalangin na talagang dinalangin mo na dadating talaga sa'yo. Pero nagtatabi ba kayo or iba yung kwarto mo? Bale, magkatabi na po kami noon. Hala? Nagkasama po kami dun sa bahay nila eh. Talaga? Teka, kasi hindi ka pa niya sinasagot tapos yung mga magulang niya naman, nawala ba siya? No, nawala ata. O sige, tatry natin kontakin mga kabarangay. Kasi ako curious ako sa ganun kasi baka mamaya hindi pala gusto nung babae. Yung mga magulang naman yung nagpupush na dito ka na lang tumira. Pero we'll never know, hindi natin alam kung ano. Kaya nga kailangan nating malaman. Chismosa ako, kailan ko malaman yan. Ano nga kaya? Gusto ko malaman, sinagot ba yung proposal ng oo o hindi? Oo. Ako kasi nandun ako sa part talaga na hindi pa kayo pero nagli-live-in na kayo eh. Yun na nga. Diba? Tapos parang sa simula ng relasyon, bigyan parang natin hindi ng kwento. interesado yung babae. Parang iniisip ko na, umano sa isip ko na, parang sasagutin pero meron siyang ibang mahal. Oy, teleserye andun to. Agad, no? Andun agad, no? Hanggang Biyernes sa teleserye to. Akong iniisip ko, gusto siya ng magulang kasi siguro hindi madamot. Mapagbigay sa, alam mo yon. Kasi di ba kanina nung nag-start tayo, nung nagtatanong siya, may allowance ka ba dyan? Gumagano siya. Yung para ihahatid, ganyan. So, alam mo, parang provider. Itong si lalaki. Oo, si alam mo, MJ. tinatanong pa nga kung ano, no? Kung meron talaga, no? Oo, meron ka ba? Siyempre, parang alam mo yun, doon palang may provider mindset na siya. Again, mga kabarangay para lang sa kaalaman ng iba. Baka kasi iniisip nila, mga babae gusto nila provider, mga mukhang pera. Hindi po. Yung provider mindset, yung kumbaga kahit hindi naman bongga yung ibibigay mo sa kanya, pero alam mo na gusto mo siyang magkaroon ng komportableng buhay, magbuhay prinsesa, buhay reyna sa piling mo. Ganun talaga ang ang mga lalaki. Mga lalaki, pag alam mong mahal ka ng isang lalaki, kapag feeling mo na ang galing naman na makakapag-provide talaga kahit nahihirapan yan, magpo-provide yan. Natural yun sa inyong mga lalaki, 'di ba? Yung parang natural lang na magbibigay siya kasi alam mo yung masarap sa pride niya kapag nakikita niya na nakakapagbigay ako. Pero ang sarap din naman kasi sa feeling na yung kapag halimbawa mahal mo yung isang tao tapos nabibigyan mo, napapasaya mo siya, napapangiti mo siya. Lalo sa mga babae, aminin natin man o hindi mga babae, pero natutuwa kami, may ganung sa puso namin kahit sobrang independent ng babae. Yung meron yung isang lalaki na magkukusa na, libre kita, okay, ako nang bahala dyan, wag ka lang mag-alala, magre-relax ka lang. Ang babae na mga ganyan, titigil sa pagbubunga nga yan, maniwala ka, magre-relax yan. Pero naman, kung halimbawa naman na yung tao ay sobra-sobra, yung lagi ka nang nakakatanggap, isipin mo rin naman, kung ikaw naman laging nakakatanggap, minsan din naman, ikaw naman yung magbigay. Bigayan din naman yan eh. Diba? Bigayan din naman talaga yan pagdating sa relasyon. Kaso nga lang dun talaga, yung sa provider mindset, iba talaga yung sa culture natin, na yung lalaki, yung masculine figure, yung lalaki talaga yung magpo-provide nun. And yung babae, siya yung magno-nurture naman. Diba? Siya yung mag-aalaga, siya yung maglalambing.
'Diba? Parang siya yung bahala sa household. Yun yung natural na setup. Sa Pilipino. Oo, 'diba? Tapos ngayon, syempre dahil iba na yung mundo, nag-iiba-iba yung dynamics, 'diba? Na minsan house husband, si wife yung kung ano, whatever works for you guys. Ay ito yung sinasabi namin ay base doon sa komportable kami at gusto namin sitwasyon. Yes, depende sa inyo yun, ha? Depende sa kung ano yung nag-work out sa inyong dynamics. Okay. Ibalik natin ang ating bida. Medyo nagkaroon na kasi tayo ng problema. So, ibalik natin. Hello, MJ. Hello po. Okay, matanong ko lang. Noong time ba na nanliligaw ka, very, anong tawag na dito? Yung mapagbigay ka, very generous ka. Opo. Sabi na eh. Yung sa family ba, lagi ka may regalo, may bit-bit ka lagi pag dadalo ka doon, ganon. Yun po yung nangyari. Tapos, nung time po na nandun pa po ako sa kanila, hindi yun, kung ano yung meron ako, meron din sila. Kung sa nagbibigay po talaga ako ng sa bahay, mga gamit, ganyan, mga pagkain. Kaya naman pala nagustuhan ka talaga agad-agad. Kasi nakikita ng magulang na hindi na sila mag-aalala dun sa anak. No? Yeah. Nasa tamang tao na tong anak ko, parang ganon. Kaya kaya gusto nila. Pero ang tanong, bakit hindi ka pa sinasagot nung time na yun nung babae? Yun nga po, ang pinalano ko po talaga yon, kakausap ko yung kapatid niya nung gabi na nag-propose ako. Parang doon ko na makukuha yung oo niya. Okay. So, doon tayo sa time na nung nag-propose po ako sa kanya nung gabi na kaharap po yung kapatid niya, yung kanyang magulang. So yun, nag-iyakan na lang. Yun, tinagot niya ako na oo daw. Wow! Parang medyo natakot ako dun sa nag-iyakan kasi baka mami, ayoko naman to pero pinipili daw ni mama at papa. Hindi, pero umiyak siya. Minsan kasi pag sobra-sobra yung kaligayahan natin, naiiyak din tayo. Baka tears of joy. Sana tears of joy. So gusto niya naman din talaga. So pumayag siya, magpapakasal na kayo. Tama ba? Opo. Sige, ano pa nangyari? Tapos po nun di yun, habang tumatagal po ako sa kanila, naggabi ko, hanap ako ng trabaho. So nakahanap naman po ako ng trabaho. Ginawa ko po, sumama po ako sa pagkakarga ng palay, pagkuha ng palay sa palayan, sa pagkakarga ng sa truck. Di yun, tapos yung trabaho ko pong yun, halos magdamag talaga. Start kami ng alas 9 ng umaga. End namin is 8 ng umaga, pagkakarga ng palay. Hala, ang habang oras. Okay naman yung kitaan. Tapos yun, uwi ako inasikaso naman nila ako. Sabi ko, tulog lang ako ng mga 4 hours, 3 hours, ganyan. Tapos sabak uli. Pero wait lang, matanong ko lang, ikaw yung, kumbaga parang ikaw yung nagpo-provide na doon sa pamilya, sa magulang niya? Hindi naman po, kung saan tulong. Natulong po ako, tulong. Okay. Siyempre, andun po ako sa kanila sabi ko, bibigay ako ng meron ako. Sabi ko, pamilya na naman tayo dito, total. Na alam na naman ng magulang ni Ninay na gayon. Hindi yun. Wow. Kumusta yung mga unang araw na sinagot ka niya na? Ngayon po, masaya. Yung pinag-usapan namin kung kailan tayo magbubukod, kung saan. Hindi yun Naku, nagsisimula ng magbukod-bukod. Oo, kung saan. Ayun yung maganda, bubukod din kayo. Kasi kahit sabihin kasi na yung mga magulang, iba pa rin kasi pag may solo kayo. Yes. Kahit sabihin natin na okay naman yung family nung babae, nung magsama-sama na lang kayo doon. Iba pa rin pag may sarili kayo. Tsaka, ang maganda niyan, yung sisimulan na talaga nila na silang dalawa. Oo. Sabi ko sa kanyang kapatid, sige, unawain ko, patawadin ko ang yung kapatid. Siyempre, mahal ko silang dalawa, ilang mag-ina. Di yun, doon ako nagtrabaho. Napasama ako doon sa kanyang kuya, sa kanyang kapatid, sa bukid. Hindi, okay naman yung ilang buwan na pagsasama namin, yan, konting away lang, ganyan. Tapos, yun nga, na-invite ko yung, merong okasyon birthday ng anak ng kuya niya. So, inimbita ko yung kababata ko,
tawagan na lang sa pangalang si Boy. Puso. Puso. Si Boy, ano ba talaga yung pangalan? O, ikaw na lang mag-decide Boy. para mas madali sa'yo. Boy na lang po, si si Boy. Boy. Yun, in-invite ko po siya na ganito. Sabi ko, pre, punta ka dito. May konting kasiyahan lang. Minsan lang naman tayo uli magkita. Sabi ko, gano'n. Yun, pumunta siya. Tapos, yun, inuman. After niya, uwian na. So, kinabukasan, makalipas ang 1 linggo, ako nasa bukid. Nasa malayo, wala ako sa Bansod, pero nandun lang din ako sa Mindoro. Nasa bukid ako. Palayan. Tapos, anong ginawa? Naulit-uli yung pangyayari. Ang masama pa na rin, yung kababata ko pa yung kanyang... Itong si Boy. Opo. Naging... Kababa. Paano mo Sila nahuli? Paano mo nalaman na itong si Boy pala yung nakakarelasyon? Kasi ako mismo yung nakahalata kasi tumawag ako sa kanila na doon ko sa kanyang kapatid kay Kudyar, wala daw doon. Si Totoy daw iyak ng iyak doon sa kanila, tinahanap nga daw rin si ari yung aking kalibin. Hinahanap. So tapos sabi ko, walang ibang pupuntahan yun eh. Kung wala diyan sa bahay, saan pupunta yun? Ngayon na pagtanto ko, para bigla na lang pumasok ko sa isip ko si Boy. Yung kababata. Ngayon tinawagan ko. Sabi ko, pre, asan ka? Pagtawag kong yun, pinatay niya. Tapos nag-chat to sa akin si kuya, yung kapatid ni Ninay na nakita daw. May nakita sa kanilang dalawa. Hala. Na sinundo daw si Ninay sa amin. Na nakamotor daw. Sabi na pula daw yung motor. Sabi ko siya confirm. Ala, siya confirm. Hala, Confirm na kababata ko talaga yung Si Boy. Pero hindi ito yung dati niyang kachat ha nung una. Iba pa yon. Hindi po. Tapos iba na naman to ngayon to si Boy na kababata mo pa. Hala, grabe Opo. siya. Ang lala. Tanong ko lang, sana hindi masamain ng mga nakikinig ngayon. Itong bata na anak nitong si Ninay, paano ito, kanino anak niya to? Anak saan? Kumbaga, sa una, kumbaga sila noon, tapos nag-cheat din kaya naghiwalay? Rinig-rinig ko po, usap-usapan sinasaktan daw po si Ninay nung lalaki. Kaya nakipag-hiwalay. Okay. So hindi ko nalaman-laman ko din may ganun din pangyayari. Kaya sila naghiwalay. Pero parang gawain na lang talaga nitong si Nung Ninay, babae, no? pattern niya na yung mag-cheat talaga. Ay, nako. Iba na yung pangalan. Ano? Si Cathy. Makati talaga siya, B. Si Mala din yan eh. Malandi. Anyway, ang hirap no? Na ikaw yung mahal na mahal mo siya, kaso nga lang, yung taong mahal mo, parang pinaglalaroan ka. Alam mo, una pa lang talaga, duda na talaga ako. Sorry, MJ, duda na talaga ako. Una pa lang, nung time na nagkakakilala pa lang kayo, obviously, hindi siya ganun ka-interesado. Paano? Anong nararamdaman mo nung time na yun na nalaman mo, confirm na si Boy na nga yung sumundo, yung nakakasama nitong si Ninay? Kinonfront mo ba? Sinugod mo sila, nilapitan mo, ganon? Hindi po. Ang ginawa ko po kasi, malayo ako. Kasi tsaka gabi na po yun. Nagkataon din po na hindi ako pwedeng umalis sa trabaho. At ako po yung nagbabantay sa trabaho ko po Ang ginawa ko, tinawagan ko si Boy na sabi ko, pre, bakit naman ganon? Magkakababata tayo, pati ako tataluin mo. Sinabi ko sa kanila na ganito, na alam ko ang bahay nyo, andito ako sa may kanto. Pero ako po ay nasa trabaho ko, sinabi ko lang po yung ganon para matrigger ko sila na sabi ko sa kanila, hatid mo yung asawa ko sa bahay at si Tutoy iyak ng iyak, walang kasama doon, nandun sa akin na kuya. So nangyari, sa madaling sabi po hindi pa rin po siya umuwi, hindi niya hinatid, nag-inuman pa daw sila. So sa madaling sabi, may nangyari sa kanila. Mismong si Ninay ang nagsabi sa akin, umamin sa akin, pinaamin ko talaga kung gusto mo maayos to. Umamin ka sa akin, magsabi ka sa akin ng totoo at gagawan ko ng paraan para lumayo na tayo diyan sa bansod na to. Luluwas tayo, sabi kong gano'n.
Di ganun nga nangyari. Di yun, pinagbigyan ko siya. Pinagbigyan ko uli siya. Kahit madaming beses na siyang kuwan. Naawa ako sa kanilang dalawa mag-ina. Andun ako kasi bukod sa mahal ko na sila, mahal ko naman talaga sila. Naaawa pa rin ako kung iiwan ko na lang sila kasi ganun nga yung buhay nila na umaasa lang din naman sa magulang na nakasiksik doon sa kanilang magulang sa bahay nila. Kanyang ina. Pero paano mo naaatim? Paano mo natatanggap na kahit pa mahal mo sila pero paulit-ulit kang sinasaktan? So, yun na po yung huli. Yung huli na yun. Huli na yung kay boy na yun eh. So, ang sabi ko, kinausap ko siya ng masinsinan. Sabi ko, ano ba talaga? Ano ba kulang pa may pagkukulang pa ba ako sa inyo? Ano yung gusto mo? Lahat naman binibigay ko sa inyo. Kung mawala na ako, wag lang kayo. Sabi ko gano'n. Yun nga, sabi niya sa akin na hindi na daw mauulit, magbabago na daw siya. So salamat naman at hanggang ngayon pinatunayan niya sa akin na magbabago siya. Dumating yung punto na yun nga na magkasama na kami sa trabaho ngayon dito, na kasama ang pamilya. Parang yung tiwala ko ay hindi ba, parang hindi ako basta-basta nagtitiwala ulit sa kanya. Lalo na pag halimbawa nasa trabaho ako, sila ay nandun lang sa loob. Parang isip ko, parang damang duda, parang duda. Yung tamang hinala lagi ako. Ganyan, may kachat uli yun. Kunting oras lang papalingat ako siya, may kachat uli yun. Pero gusto mo ba na lagi kang ganyan? Yun na nga po ang gusto kong kuwanan. Kasi siyempre, nakakapagod din, nakakapanawa din. Ano bang... Sabi ko sa sarili ko, ano ba, kung sa pool, tinulungan ko na lang yung aking kapatid sa pag-aaral, sana na... Nakapagtapos na. Nakapagtapos na sana sila, nakapag-aaral pa ng mabuti. Ang inisip-isip ko yun, tuwing gabi, pag tuwing magkatabi kami, pag natutulog na, sabi ko, bakit ba ganito nangyari sa buhay ko? Mas pinili ko ang taong mahal ko na kahit na ganun nga nagloloko pero hanggang ngayon nagsasama pa rin kami. Pero grabe yung tiwala. Feeling ko naman okay naman siya, nagbabago na siya kasi nilayo ko na siya sa lugar natin sa Mindoro, sa Oriental Mindoro, lumayo na kami doon. Pero wala ka ng tiwala sa kanya? Hindi pa naman, parang kasing kuwan yan 'di ba, yung papel na ginasumot. Kasi ang hirap nang ibalik talaga ng tiwala. Oo, yun nga, parang ang hirap na talaga magtiwala para sa iyo. Opo, ganun nga po. Lagi ba kayo nag-aaway ngayon kasi nagdududa ka? Parang lagi mo na siyang hinihigpitan? Hindi naman po ako mahigpit kaso kuwan. Yun nga, saan nangyari, parang bagang natrauma ka na, mahirap ka na magtiwala. Kakatrauma talaga yan. Oo. Pero paano yan? Napag-aawayan nyo pa rin ba ngayon? Kunwari, naaalala mo, syempre sabi mo nga, di ba, parang may lamat na yung tiwala mo sa kanya. Pag minsan ba, biglain mag-aaway ko yung dalawa kasi maalala mo yan, o kaya lahat ng gagawin niya pagdududahan mo siya? Hindi naman po umaabot sa ganun. Mas pinipili ko pong tumahimik na lang. Tumahimik na lang at di pag-usapan. Kaysa mag-aaway ng todo. So hindi na kayo nag-aaway ngayon? As in wala, hindi nyo na pag-aawayan yung tungkol sa nangyari sa dati? Hindi na po. Hindi na, at least, diba? Pero nahihirapan ka. Nahihirapan. Kaya nga po gusto kong, kung ngayon, gusto kong mangyari sana na pagpatuloy niya yung kanyang gawin niya yung lahat para may bumalik ulit yung buong tiwala ko sa kanya. Mahal na mahal mo siya ngayon. Opo. Pero andun yung pagdududa. Okay. Yun nga lang po ang problema. Anong pinakang gusto mong itanong ngayon sa ating mga kabarangay? Gusto ko lang tanong kung mag-i-stay pa ba ako sa kanila, kung pwede ko na bang ibalik yung tiwala ko ulit sa kanya na kagaya ng unang pagsasama namin. Alright. Sige.
paano yan? Pero curious lang ako. Okay lang, pwede tayong yung maging true para alam natin kung ano yung sasabihin nating sitwasyon. Okay lang kung kanwari nagagalit ka talaga sa kanya, mag-aaway talaga kayo. Kapag naalala mo yung ginawa niya, lagi ka na nakabantay sa cellphone niya. Ano yung mga ginagawa mo ngayon na ganyan? Para alam namin kung ano yung maibibigay naming advice sa'yo. Ang ginagawa ko lang po is, pag halimbawa naalala ko po yung mga nakaraan na yun, mas pinipili ko pong tumahimik kaysa pagtalunan, kaysa nga naman na mag-away pa. Sa ngayon naman po wala siyang cellphone at cellphone kong ginagamit niya. So yun, nakikita ko naman na puro pamilya na lang niya, mga kapatid at nanay niya yung bakit nawala yung cellphone niya? Bakit wala na siyang cellphone? Ang nangyari po kasi nung mag-away po kami doon, nangyari po nung kay Boy na yun, ibinato niya yung cellphone ko, tapos binato ko din yung cellphone niya. So ang nangyari, nawasira yung cellphone niya. Nasira. Tapos hindi mo na siya binilhan. Wala na. Hindi na po. Yun nga po ang gusto niya laging tinatanong sa akin na kailan niya daw ako bibili ng cellphone, ganyan. Sabi ko, yan naman, may cellphone naman tayo. Yung cellphone ko na lang paggamitin niya. Tapos dyan na lang siya nagfe-Facebook, ganon. Opo. Ay, ayun. Isa yun sa mga di ba? Para least, siguro paraan mo na lang din yan para mabantayan siya, para hindi na siya kasi pag nagchat-chat siya, ay kapag gumagamit siya ng cellphone, may mga nakaka-chat siya. Opo. So yun yung paraan Pero mo. gano'n na katagal na parang feeling mo na nagbabago na siya? Almost 2 months na po. Almost 2 months pa lang mula nung nagloko. Opo. So fresh pa yan. Buti nga, hindi ka gumagawa nung yung tipong, sino yung kachat mo, i-check mo lahat, mga ganyan. Tapos, yung tipong nagmamadali ka lagi umuwi para ma-check kung umalis ba or pinapabantayan mo sa iba, ganun. Kasi yung iba ginagawa yun. Ikaw naman, hindi naman umabot sa'yo sa ganun. Hindi naman po. Yun lang talaga, isa lang yung cellphone nyo para yun lang yung paraan mo para mabantayan siya. Opo. Tsaka yung anak niya sabi ko, kung natuto yung bahala diyan pag halimbawa busy ako. Tsaka busy na, napasok naman siya, yun na lang ang trabaho niya. Matulong lang kami bahay, kapatid ng estudyante, yun na lang ang kanyang ginagawa. Saka magkasama kayo sa trabaho ngayon, di ba? Opo. Okay, sige. Mga kabarangay, yan po ang naging kwento ng ating bida MJ. Na si MJ. Paano yung kasal ninyo? Di ba nag-propose ka sa kanya? Maalala ko lang, balikan lang. So, paano yon? May tutuloy pa ba ang kasal o hindi na? Baka po siguro matutuloy kaso hindi pa po sa ngayon. Hindi ka pa parang hindi ka pa sigurado agad. Okay. Kailan ba talaga yung naisip nyo na yung magpakasal kayong dalawa? May yung plano dati? Yung pong kasi may libre daw pong kasal sa mayor yun. Oo. Kasalang bayan. Opo. Pero hindi na kayo pumunta. Hindi na po natuloy. Hindi pa. Alright, mga kabarangay, yan po yung kwento nitong si MJ. Ano ba yung masasabi ninyo, mga kabarangay? Parang gusto nang mag-let go, pero nahihirapan, pero mahal na mahal po niya. Ano po yung pwede niyang gawin? Kasi MJ, tanong ng MJ, pinaka-last na, gusto mo pa rin ba magsama kayong dalawa? Sa ngayon po, gusto ko po talaga, kaso nga lang, ang gusto ko lang po talagang ibalik is yung pagtitiwala ko sa kanya para naman mabawasan yung nararamdaman ko. Okay. Nahihirapan ka na magtiwala. Okay, so ang gusto mo itanong dito, paano maibabalik yung tiwala mo sa kanya? Opo. Alright, mga kabarangay, paano nga ba maibabalik ang tiwala mo sa isang tao? Gusto niya pa rin magsama silang dalawa. Sige, choice niya yon. Malay naman natin nagbabago ng babae. Hindi natin alam pero yun yung desisyon nitong si MJ. Pero tinatanong din rin niya kanina, Lady Gracia, kung dapat pa ba na magsama sila. Medyo magulo yung niya. Bilang mga naloko na, I'm sure hindi nyo alam kung ano yung gagawin. Sige, tulungan natin kung ano man yung pwede nating bibigay na tulong dito sa mga minsan ng naloko. I'm sure ganito yung naramdaman ninyo, nahihirapan kayo mag-isip kung ano ba yung gagawin ninyo, kung itutuloy nyo pa ba yung relasyon, paano ko ibabalik yung tiwala, ano ba yung dapat gawin. Tulungan natin si MJ, yung mga kabarangay natin na minsan naloko dyan. Alright, mga kapuso, comment na ngayon sa ating Facebook Live ng Barangay Alas 97.1 at babasahin natin ang inyong mga komento. Okay, sige, anong sabi dyan? Eto, sabi sa ating kabarangay na si, teka lang, sabi dito,
mahirap talaga ibalik ang tiwala, sabi niya. Pero kung pinili mo naman na makisama ulit sa kanya, choice mo na yan at gumawa ka ng paraan para maibalik yung tiwala sa kanya. Ayan, sabi niya dito. Actually, yun nga, doon tayo ikot sa choice mo naman yan na bumalik ka. So wala ka ring ibang choice kundi magtiwala sa kanya. Kasi kung hindi mo kaya magtiwala sa kanya, wag mo na siyang balikan. Diba? Yun yung mahirap, no? Bumalik ka nga lang, kaya lang, ang nangyayari kasi dito sa ating bida, every time na may mangyayari, babalik at babalik sa isipan niya na, ay, nagloko to. Saka lalo kapag nag-aaway kayo, yun na yung lagi mong, yun na yung, ewan ko makaka-relate kayo mga kabarangay, pero sa tuwing may away kayong dalawa, isusumbat mo sa kanya yung panloloko niya. Yun na nga, diba? yun Kasi nga, kailangan mo manalo sa away ninyong dalawa. So, ilalabas mo kung ano yung naging past niya. Siyempre, bilang isang kunwari, nagbabago na yung tao, tapos susumbat mo pa yan sa kanya, magagalit din yan. 'Di ba? Nakaka-feel na nga siya ng guilt doon sa ginawa niya dati. Tapos alam mo, yun sino ba naman kasing gusto na isinasampal pa sa kanya yung ginawa niya mali sa past? Mahirap diba? naman. Ito si Mitch, sabi, ibigay mo ulit yung tiwala mo sa kanya ng buo doon sa buong masusubo kung sasayangin niya yung binigay mong chance. Or kung lolokohin ka naman niya ulit, hindi mo na problema yan. Ginawa mo yung part mo at lagi mo sana tandaan na kung hindi para sa iyo yung tao, gagawa si Lord ng paraan para tanggalin yan sa buhay mo at palitan ng mas deserve mo at ng mas maging masaya ka. Oy, totoo yan. Alam mo, kung hindi kayo meant sa isa't isa, gagawa talaga si Lord ng parang paghiwalayin kayo. Kung matigas ang ulo mo, hindi, pilitin natin to. Gagawa siya ng parang para masaktan ka ng masaktan ng paulit-ulit gamit yung tao na yan para ma-realize mo sa huli na hindi siya para sa'yo. Totoo yun. Tapos after nyo magkahiwalay, gumagaan buhay mo. Kasi ibig sabihin lang, di ba? Kasi ibig sabihin lang, hindi kayo meant for each other. Again, mga kabarangay, sobrang powerful ni Lord. Talagang kapag hindi kayo talaga yung parang sa sitwasyon na yon, talagang gagawa siya ng parang tanggalin ka. Pero tayo kasi matigas ulo natin Diba? Ayaw pa natin umalis kahit alam natin nasasaktan na tayo, kaya mas nasasaktan tayo ng paulit-ulit. O ito sabi dito ni Kiel Pilos. Same issue sa akin. May same issue sa akin. Makati, mahirap magstay sa ganyang babae. Mahirap pagkatiwalaan yan kasi uulit-ulitin yan kasi pinapatawad mo, sabi niya dito. 2 months ago lang kasi nung nangyari yung pagloloko dun kay Boy. Mahirap, agad-agad na bumalik yung tiwala. Saka 2 beses na kasing nagloko. Saka may history na kasi itong si babae dun pa sa una Tama ba? Sa una nagloko din siya. Nagloko rin yan, for sure. Kaya naghiwalay sila, nagkaroon ng anak. Hindi naging klaro sa akin kung ano yung naging siguro medyo, pero parang may narinig ako na nagkakasakitan na din. Tama. Ayan, pero hindi natin alam kung ano yung naging reason nila. Pero kung yun yung ugali ni babae, parang feeling ko mahirap na magbago yan. Eto, medyo naano ako dito sa sinasabi ni Riri. Kaya lang matino yan kasi walang cellphone yan. Subukan mo bigyan ng cellphone at makikita mo ang hinahanap mong konsumisyon. Kasi nung time na yun binigyan ng cellphone Saka lalo nung time na yun, wala kasi siyang trabaho din. Diba, walang pinagkakaabalahan. So tutok lang sa cellphone, tas lagi mag-isa sa bahay kasi nga tong si MJ ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa ibang lugar. Sa ibang lugar. So parang, alam mo yun, nagkaroon siya ng, alam mo yung tawag na dito, pag-board yung tao. Diba? Ganon, check nagkaroon ng chance na makipag-usap sa ibang tao. Diba? Ang dami niyang time na magloko. Ayun. Yun na yung nakakatakot. Siyempre, necessity na rin yung cellphone kasi sa atin sa panahon ngayon Nung kung panahon dati, pwedeng kahit wala kang cellphone. Pero ngayon kasi kailangan, di ba, for work, pang-communicate talaga natin. Balang araw kasi hihingi ulit yan ng cellphone. At yun yung nakakatakot Tsaka lang, for me, ang hirap magtiwala sa taong minahal mo ng sobra pero sinaktan ka naman ng mas higit pa. Ayan, alam mo, sa'yo, papayohan yung sa cellphone, maibalik ko lang. Sa tingin mo, kailangan mag-cellphone itong si babae o hindi? Sa tingin ko naman, kailangan for communication. Pero kung gagamitin lang nitong si babae ni Ninay dun sa pakikipag-usap sa kung kani-kanino para makipaglandian, hindi na. Kasi, pero mahirap na Paano nga? Paano mo malalaman? Siyempre, paano mo malalaman nitong si MJ na baka magagamit lang to? Magagamit lang kasi, ulit.
syempre may trabaho na rin tong sa babae. Sige, overthink na natin. May trabaho na tong si babae. Pwede Possible na nga, siya na bumili makabili ng- ng cellphone yes. niya. Di ba? So, pag nagka-cellphone, kasi syempre hindi mo siya pwede mapigilan na hindi ka pwede mag-cellphone kasi pera naman niya yung ginamit niya. Tama. Di ba? Oo. At pwede niya rasonan na, gagamitin ko to sa trabaho, ganyan. Ang tanong dito, kaya ni MJ na mapagkatiwalaan ulit itong itong si Ninay na maghawak ulit ng cellphone niya. Na hindi na siya magloloko pa. Yun yung yun yung struggle doon. Diba? Ikaw, kung ikaw ang papipiliin at nasa halimbawa ikaw yung nasa katayuan ni MJ, mag-stay ka ba? Mag-stay ka ba doon sa ganitong relasyon? Ako hindi na talaga. Hindi na talaga ako mag-stay sa ganito. Lalo 2 beses. Pero naiintindihan kita, MJ, at sa iba nating mga kabarangay. Kasi ako din, aminado ako na nag-stay din ako sa ganitong klase ng relasyon nung niloko ko. Pero pinangako ko sa sarili ko, after nun, na kapag niloko ulit ako kung sino man yung next ko magiging karelasyon, aalis ako agad. So hindi naman siya naulit. So ilalatag mo lang talaga yan sa partner mo na pag ikaw nagloko, wala na to. Ganun lang yun. Ako naman naniniwala ako na yung sabi ko nagagaya nung kaninang sender natin na may tao talagang ilalagay sa iyo ang Panginoon na saktan ka para mas makita mo yung taong deserve mo. Para mas makita mo na mahalin mo yung sarili mo. Okay, doon tayo magsimula mga kabarangay eh. Wag mo nang, sa akin wag mo nang iisipin kung sino yung next na mamahalin mo. Ang isipin mo, sino yung nandyan sa tabi mo, sarili mo. Yun yung pinaka-importante dito. Kaya ka pinapadalhan ni Lord ng mga ganitong tao na nananakit sa'yo para makita mo at para malaman mo kung paano mo mamahalin yung sarili mo. Bonus na lang yan kung meron darating sa buhay mo. Kasi once na minahal mo yung sarili mo, madali mo na lang ma-attract yung tamang tao para sa'yo. Nasobrahan ng pagmamahal. Oo, nasasaktan ka kapag parang binibigay mo yung lahat para dito sa dalawang ito, doon sa anak niya, doon sa kay Ninay, binigay mo yung lahat. Pero ano na lang yung natira sa'yo? Kasi paulit-ulit, nakailang beses na nang loko itong babaeng ito. Sabi nga ng iba, cheater is always a cheater. Once a cheater will always be a cheater. Minsan naniniwala ako doon, minsan hindi. Lahat ng tao may chance na magbago. Pero kung sa tingin natin, sa sarili natin na katulad niyan, yung nangyayari kay MJ, kahit simpleng bagay, laging bumabalik sa isipan niya yung pagluloko ng asawa niya. For me, tama na. Kasi feeling ko ako lang din yung masasaktan ko. Ako yung nasasakatayuan ni MJ. Nasasakripisyo yung mental health nito si MJ. Hirap na siya. Saka lalo, medyo maaga pa na nagkabalikan sila. 'Di ba? Saka para kung ako lang din talaga, kung gets ko na mahal niya, hindi ko talaga babalikan agad-agad. Parang siguro space. Oo, kasi para ma-realize kung talaga mahal. Sige, gets natin MJ, kung nakikinig ka man ngayon, mahal na mahal mo yung tao. Ayaw mo siyang mawala sa'yo, ganyan. Pero ang laki ng tulong nung space na yon para hindi lang makapag-isip-isip ka. Yes. Para sa kanya, para makapag-isip-isip siya kung ano yung ginawa niya. 'Di ba? Para ma-realize niya kung ano yung mali niya. At yung ma-realize niya kung ano yung halaga mo. Na kapag nawala ka, ganito pala kahirap nung time na nawala siya. Alam ko, MJ, na mahirap agad-agad tanggapin. Kung halimbawa, bigyan mo ng space yung isa't isa. Mahirap agad-agad sa simula yan. Kumbaga, iisipin mo siya, lagi siyang nasa isip mo, lagi siyang mapapanaginipan mo. Pero yung time na ibigay mo muna para sa sarili mo or kaya naman para sa pamilya mo, tumulong ka doon para at least ma-realize mo, dapat pa ba na babalik ba ako dito or dapat talaga naging masaya na ako na nawala siya? Kasi doon mo ma-realize lahat yun eh. Diba? Alam mo, sabi dito ni Ive, may cellphone man nawala if may attitude na sa pagloloko, pag-cheat. Same lang. Exactly. Sabi dito, di ba? Ayun nga, kasi paghandaan mo lang din, ibalik na natin sa kabilang linya para makausap na natin si MJ. Hello, MJ. MJ, hello. Hello po. So, narinig mo ba yung mga binigay na payo sa'yo ng mga kabarangay natin at yung mga payo din namin dito? Opo. Ayan. So, ikaw, kasi ito, sinasabi ko sa'yo sa cellphone na yan, doon tayo sa mga malilit na bagay dyan sa cellphone na yan. Paghandaan mo na lang din balang araw, sinasabi mo may trabaho siya, bibili at bibili yan ng sarili niyang cellphone. At wala na tayong... Ano po kasi, yung trabaho po kasi namin ngayon, yan, magkasama kami, kung saan iisa po yung aming amo. Sa madaling sabi,
ako po yung kapulong ako po yung kausap dito. So ang kasama lang na yung pamilya sa trabaho na sa madaling sabi po na parang may mag-iintindi, may magluluto, may magkakawan, pero ako po yung nakakilos sa trabaho. Pero may sahod siya. Wala po, sa ako lang. Ikaw, kumbaga hindi, okay, gets ko na. Kumbaga parang stay in kayo kasama yung family mo. Opo. Pero hindi siya kasala dun sa mga trabahador. Hindi po, yun pag natulong po siya sa akin, Hindi, yun nga, parang tinutulungan ka niya pero hindi siya trabahador doon sa pinagtatrabahuan mo. Kumbaga parang stay in kayo doon sa trabaho, tama? Stay in ka sa trabaho, kasama siya. Opo. Ay, okay, gets. Okay, so wala siyang wala siyang pinakang sweldo talaga rin. Okay. Narinig mo yung mga nasabi ng ating mga kabarangay. Ano masasabi mo doon? Siguro po, nakikita ko naman po sa kalibin ko na nagbabago siya, pinapakita niya yung pagbabago niya sa akin. Siguro hindi naman ang kadalay maibabalik, pero bigyan ko siya ng pagkakataon ulit na yun nga, nakikita ko naman na nagbabago siya, yan, inaasikaso niya ako. Alam ko din naman na mahal niya ako Kaya yun na lang yung... So bibigyan mo pa ulit siya ng chance para magbago. Pero yan sa pagbibigay mo ng chance, cargo mo na yan Yes. Kung ano man yung mangyari dyan, kailangan nating tanggapin dahil tayo naman yung nag-decide na mag-stay siya dun sa buhay niya. Ikaw pa rin naman na magdidesisyon ng kung anong sa tingin mo makakaayos sa pamilya niya. Sana maayos yung kung ano man yung gusot na nangyari sa inyo. 'Di ba? Mahirap yan talaga. Mahirap, maalala mo yan, nadidepress ka, yung tipong hindi ka makakain, iniisip mo yung nangyari. Pero sabi nila, oras lang din yung maghihilom ng mga sugat. At sana, sa kaso mo, mahilom nga ng oras. Sana. Yung nangyari sa'yo sa past. Sana, no? Maging maayos kayong dalawa. Pero kung sakali man na may mangyari ulit o kung ano man, pwede ka pa rin naman dito sa Talk to Papa pag-usapan natin. Alright. Ano? Sakaling nakikinig itong si Ninay, anong gusto mong sabihin sa kanya? So kung sabihin sa'yo, kung nakikinig ka man ngayon at alam kong nakikinig ka, patuloy mo lang yung pagbabago mo, pakita mo sa akin yung totoo mong pagbabago, focus ka na lang sa aming dalawa ng anak mo. So, mahal na mahal kita, hindi ko kayo papabayaan. So sana yung pagkakataon na binigay ko ulit sa'yo, huwag mo nang sayangin kasi ako yung nahihirapan. Ako yung mas nasasaktan. Kasi paulit-ulit lang sana naman nagbago ka na. Mahalin mo kaming dalawa, kami na lang ang mahalin mo, kami na lang ang lalaki sa buhay mo ng anak mo. Yun lang po. Barangay LS 97.1 Forever Number 1